Makabansa 2, Quarter 4, Week 5. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Day 1. Mga kasanayang pampagkatuto na ipapaliwanag ang konsepto ng pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay! Pangkatang gawain. Hatiin sa 2 grupo ang klase. Ang bawat grupo ay maglalapat ng orihinal na tono para sa tula na nasa ibaba. Pagkatapos ng 10 minuto na ensayo, aawitin ng bawat pangkat ang kanilang nabuong awitin. Verse 1. Sa bawat ngiti at halakhak, pamilya'y laging kaagapay. Sa hirap at ginhawa'y kasama, pagmamahal nila'y walang kapantay. Chorus. Sa init ng kanilang yakap, tahanan ay nagiging payapa. Sa bawat araw na lumilipas, pamilya'y kayamanang wagas. Verse 2. Sa bawat pagsubok na dumarating, hawak kamay tayong haharapin. Puno ng pag-asa at panalangin, pamilya'y sandigan laging kapiling. Ang layunin ng ating aralin ay nauunawaan ang binasang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamprosesong tanong na ilalahad ng iba't ibang pamamaraan ng miyembro ng pamilya sa pakikisalamuha sa komunidad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang volunteer? Ang volunteer ay pagkukusa. Ngayon mga bata, ay basahin natin ang isang kwento na pinamagatang Ang Pamilya ng Mga Mang-aawit. Handa na ba kayo? Magaling! Sa isang maliit na baryo, may isang pamilya na kilala sa kanilang magagandang tinig. Ang pamilya ng mga mang-aawit ay binubuo ni Tatay Juan, Nanay Maria at ang kanilang 3 anak na sina Pedro, Ana at Luis. Sila ay laging nagkakantahan sa kanilang tahanan at ang kanilang mga awit ay umaabot hanggang sa mga kapitbahay. Isang araw, napagdesisyonan ng pamilya na gamitin ang kanilang talento upang makatulong sa komunidad. Nag-organisa sila ng isang maliit na konsyerto sa plaza ng baryo. Ang lahat ng kita mula sa konsyerto ay inilaan nila para sa pagpapagawa ng sirang tulay na nagdurugtong sa baryo at sa kalapit na bayan. Dumating ang araw ng konsyerto at ang buong baryo ay nagtipon-tipon upang makinig sa kanilang mga awit. Ang mga kanta ng pamilya ay nagbigay ng saya at pag-asa sa lahat ng dumalo. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, nakalikom sila ng sapat na pondo upang maipaayos ang tulay. Dahil sa kanilang mabuting gawain, hindi lamang nila napaganda ang kanilang komunidad, kundi napalapit din ang mga puso ng bawat isa. Ang pamilya ng mga mang-aawit ay naging inspirasyon sa lahat at ang kanilang mga awit ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa baryo. Ngayon mga bata, sagutan natin ang mga tanong. Una, tungkol saan ang maikling kwento? Ikalawa, sino-sino ang mga tauhan sa maikling kwento? Ikatlo, ano ang espesyal na talento ng pamilya? Ika-4, paano ginamit ng pamilya ni Tatay Juan ang kanilang talento sa pag-awit para makatulong sa komunidad? At ika-5,
Ano ang naging bunga ng kanilang mabuting gawain sa buong komunidad at sa mga mamamayan nito? Nasagot niyo ba ng tama ang 5 katanungan? Tara, sagutan natin. Una, ang maikling kwento ay tungkol sa isang pamilya ng mga awit na gumamit ng kanilang talento sa musika upang makatulong sa kanilang komunidad. Ikalawa, ang mga tauhan sa maikling kwento ay ang pamilya ng mga awit na binubuo ni na Tatay Juan, Nanay Maria, Pedro, Ana at Luis, kasama rin ang mga kapitbahay sa baryo. Ikatlo, ang espesyal na talento ng pamilya ay ang kanilang magagandang tinig at pagmamahal sa pagkanta. Sila ay mahusay na mga awit at laging nagkakantahan sa kanilang tahanan. Ikaapat, ginamit ng pamilya ni Tatay Juan ng kanilang talento sa pag-awit sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang konsyerto sa plaza ng baryo. Ang lahat ng kita mula sa konsyerto ay inilaan nila para sa pagpapagawa ng sirang tulay na nagdurugtong sa baryo at sa kalapit na bayan. Ikalima, ang naging bunga ng kanilang mabuting gawain ay ang mga sumusunod. Una, napagawa ang isang tulay na nagdurugtong sa baryo at sa kalapit na bayan. Ikalawa, napalapit ang mga puso ng bawat isa sa komunidad. At ang ikatlo, ang pamilya ng mga awit ay naging inspirasyon sa lahat. Bukod sa paggamit ng sariling kakayahan at talento, magbigay ng iba pang mga gawain na maaari mong gawin upang makatulong sa iyong mga kaibigan at sa buong komunidad. Maaaring makibahagi ang pamilya sa komunidad sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, volunteer work, paglilinis ng kapaligiran at maaaring makibahagi sa tapat mo, linis mo sa komunidad. Ikalawa, Family Day, pakikibahagi sa Family Day sa mga paaralan upang ipakita ang malakas na suporta sa miyembro ng pamilya. Ikatlo, Disaster Preparedness, pagdalo sa mga disaster preparedness training upang maging handa ang bawat pamilya pag dumating ang kalamidad. Ikaapat, iba pang aktibidad tulad ng pakikibahagi sa mga pagdiriwang tulad ng barangay Christmas party, reunion, and charity giving. Ang bawat isa ay may kakayahang makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga talento at mabuting gawain. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagdudulot ng mas matibay at masayang komunidad. Para sa inyong pagtataya, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang isang halimbawa ng aktibidad na maaaring gawin ng pamilya sa komunidad? A. Pagtulong sa mga kapitbahay. B. Pagsasaya sa bahay. C. Paglalaro ng video games. Ikalawa, sagutin kung tama o mali. Ang pamilya ay walang papel sa pakikisalamuha sa komunidad. Ikatlo, ang blank ay ang pinakamahalagang unit ng lipunan. Ikaapat, ano ang isa pang paraan upang makipag-ugnayan sa komunidad? A. Pagkakaroon ng picnic. B. Pag-aalaga sa alaga sa bahay. C. Pagsali sa mga community service. Ikalima, tama o mali. Ang pakikisalamuha ng pamilya ay nakakatulong sa pagbuo ng pagkakaibigan sa komunidad. Ikaw, bilang isang bata, ano sa tingin mo ang maaari mong magawa upang maging kabahagi sa iyong komunidad? Ano ang isang halimbawa ng aktibidad na maaaring gawin ng pamilya sa komunidad? Day 2.
Ang layunin ng ating aralin ay naiisa-isa ang iba't ibang uri ng mga pagdiriwang sa komunidad. Natatalakay ang mga paraan ng pakikisama o pakikipagkapwa sa komunidad sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang pagdiriwang sa komunidad. Akto mo, hulaan mo. Hatiin sa dalawang grupo ang mga mag-aaral. Ang bawat grupo ay pipili ng kanilang leader para iakto ang mga mabubunot na mga salita o parirala. Sa loob ng 2 minuto, ang grupong may pinakamaraming nahulaang salita ang mananalo sa palaro. Narito ang mga halimbawa ng mga pahuhulaang salita. Una, pista. Ikalawa, liga ng basketball. Ikatlo, zumba. Ikaapat, parada. Sibikong pagdiriwang, mga selebrasyon na may kinalaman sa mga makasaysayang kaganapan, pambansang bayani at iba pang mahalagang okasyon na may kaugnayan sa bansa o komunidad. Panrelihiyong pagdiriwang, mga selebrasyon na may kaugnayan sa pananampalataya at relihiyon. Ilalarawan ng bawat grupo ang mga larawan sa ibaba. Liga ng basketball. Santa Cruzan. Tree planting activity. Mga bata, anong uri ng gawain ang pinakikita sa larawan? Tuwing kailan ipinagdiriwang ang mga ito? Ano-ano ang nagiging partisipasyon ng mga mamayan sa ganitong gawain? Paano na ipagbubuklod ng mga gantong uri ng gawain ang mga mamamayan sa komunidad? Maraming pagdiriwang ang maaaring makibahagi sa komunidad. Narito ang mga pangunahing pagdiriwang na isinasagawa sa iba't ibang komunidad. Mga pansibikong pagdiriwang. Paggunita sa mga mahalagang araw katulad ng Araw ng Kagitingan, April 9, Araw ng Paggawa, May 1, Araw ng Kalayaan, June 12. Buwan ng Wika, Agosto, Araw ng Mga Bayani, Araw ni Andres Bonifacio, Araw ni Jose Rizal, at iba pa. Panrelihiyong pagdiriwang tulad ng Pasko, Mahal na Araw, Undas o Araw ng Mga Patay, Ramadan, Eid al-Fitr, Fiesta, or Festivals. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magtipon, magdiwang at magbigay pugay sa mga mahalagang kaganapan at tradisyon. Sa larangan ng sports o palakasan, ano ang naidudulot ng mga ganitong programa sa mga kabataan tulad ninyo? Paano nakatutulong ang pagdaraos ng Santa Cruzan para makilala ang tradisyon ng komunidad? Ano ang kahalagang dulot sa kapaligiran ng tree planting activity na isinasagawa ng komunidad? Ibahagi ang inyong karanasan sa pakikibahagi sa mga nabanggit na pagdiriwang sa komunidad. Gamitin ang oras na ito sa pagbabahagi ng karanasan sa paglalapat at paglalahad. Day 3. Ang layunin ng ating aralin ay nauunawaan ang binasang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at nailalarawan ang pakikibahagi sa komunidad. Iguhit ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng maayos na pakikiisa sa komunidad
at iguhit naman ng bilog kapag nagpapakita ito ng hindi maayos na pakikiisa sa komunidad. Art analysis, pagtalakay sa isang sining. Ngayon, basahin natin ang kwento na pinamagatang ang komunidad ng Barangay Maligaya. Sa isang tahimik na barangay na tinatawag na Maligaya, namumuhay ang mga tao na puno ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Sa bawat sulok ng barangay, makikita ang iba't ibang pakikisalamuha ng mga tao na nag-uugnay sa kanila. Isang umaga, nagpasya si Aling Rosa, ang matandang tindera ng sari-sari store, na magdaos ng isang salo-salo para sa kanyang mga kapitbahay. Magsama-sama tayo sa aking bahay sa Sabado, aniya sa kanyang mga kaibigan. Magdadala tayo ng mga pagkain at kwentuhan. Dumating ang Sabado at ang mga tao sa barangay ay nagdala ng kanilang mga paboritong pagkain. Si Mang Juan ay nagdala ng sinigang, habang si Ginang Liza naman ay nagdala ng puto at kutsinta. Ang mga bata ay nagdala ng mga laruan at naglaro sa bakuran, habang ang mga matatanda ay nagkukwentuhan. Habang nagkakasayahan, napansin ni Aling Rosa na may isang bagong pamilya na lumipat sa barangay. Sila ay sina Ginoo at Ginang Santos kasama ang kanilang dalawang anak. Agad na lumapit si Aling Rosa sa kanila. "Kumusta po kayo? Maligayang pagdating sa Barangay Maligaya," sabi niya. "Salamat po. Natutuwa kami na nandito kami," sagot ni Ginoong Santos. "Naghanap kami ng mga kaibigan at nais naming makilala ang lahat." Dahil dito, nagpasya ang mga tao sa barangay na ipakita ang kanilang pakikisalamuha. Si Mang Juan ay nag-alok na ipakita sa kanila ang mga magagandang tanawin sa barangay. Si Ginang Liza naman ay nag-anyaya sa mga bata na makipaglaro sa kanyang mga anak. Sa mga susunod na linggo, unti-unting nakilala ng pamilya Santos ang kanilang mga kapitbahay. Nakilahok sila sa mga proyekto ng barangay tulad ng paglilinis ng paligid at pagtulong sa mga matatanda. Ang mga tao sa barangay ay naging mas malapit at nagkaroon ng masayang samahan. Isang araw, nag-organisa ang barangay ng isang pagtitipon para sa kanilang pista. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga espesyal na pagkain at naghandog ng mga laro at paligsahan. Ang mga bata ay naging masaya sa mga palaro, habang ang mga matatanda ay nagkwentuhan at nagpasaya sa isa't isa. Sa huli, napagtanto ng lahat na ang pakikisalamuha at pagtutulungan ay nagbigay ng kulay at saya sa kanilang komunidad. Ang Barangay Maligaya ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Mula noon, ang bawat tao sa barangay ay naging inspirasyon sa isa't isa at ang kanilang samahan ay patuloy na lumago. Ang kwento ng Barangay Maligaya ay naging halimbawa ng tunay na pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Mga bata, tungkol saan ang kwento?
Ano-ano ang naging bahagi ng mga magkakapitbahay sa ginawa nilang salo-salo? Paano tinanggap ng mga taga-barangay Maligaya ang mag-anak ni Ginoo at Ginang Santos? Ano-anong mga proyekto ng barangay ang nilahukan ng mga magkakapitbahay sa komunidad? Ano ang kahalagahan ng pakikisalamuha at pakikipagtulungan ng mga tao sa isang komunidad? May isang proyekto sa barangay na naglalayong linisin ang mga kalsada at mga parke. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Paano mo maipapakita ang iyong pakikilahok? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin? Day 4. Ang layunin ng ating aralin ay naipakikita ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggawa ng poster. Kilalanin ang mga sumusunod na logo o coat at arms ng ibang mga produkto. Poster, visual na komunikasyon na karaniwang ginagamit upang magbigay ng impormasyon, mag-anunsyo o mag-promote ng isang produkto, serbisyo o kaganapan. Para sa pangkatang gawain ay gagawa kayo ng isang poster. Narito ang mga hakbang sa pagpapakilala sa gawain. Una, ipaliwanag sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga lokal na produkto sa kanilang komunidad. Ikalawa, magbigay ng mga halimbawa ng pangunahing produkto sa kanilang lugar tulad ng prutas, gulay, handicrafts o pagkain. Pagpili ng produkto. Una, pipili ang bawat mag-aaral ng isang pangunahing produkto mula sa kanilang komunidad na nais nilang i-market. Pangalawa, hikayatin silang pumili ng produkto na paborito nila o mas espesyal na kahulugan sa kanila. Paggawa ng poster. Sa pagkakataong ito ay kailangang gabayan ang mga mag-aaral sa paggawa ng kanilang poster. Narito ang mga dapat isaalang-alang. Una, pamagat. Maglagay ng pamagat na makatawag pansin. Halimbawa, pinakamahusay na mangga sa bayan. Ikalawa, larawan. Gumuhit o maglagay ng larawan ng produkto. Sunod ay slogan. Mag-isip ng nakahihikayat o catchy na slogan na mang-eengganyo sa mga tao na bilhin ang produkto. Halimbawa, sariwa at masarap. Pagpapakita ng poster. Ipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang mga poster sa harap ng klase at ipaliwanag ang kanilang ginawa. Hikayatin ang bawat isa na magbigay ng positibong komento at suhestyon. Mga bata,
Ano ang iba't ibang uri ng pangunahing produkto ang naipakita sa poster ng bawat grupo? Ano-ano ang mga benepisyo na makukuha natin sa mga pangunahing produkto na ito? Paano makakatulong sa komunidad ang mga ganitong uri ng pangunahing produkto? Paano maipapakita ang pakikisalamuha at pakikiisa para maisulong ang mga pangunahing produkto ng inyong komunidad? Para sa inyong pagtataya, isulat ang salitang fact kung ang pangungusap ay tama at bluff naman kapag ito ay mali. Una, ang pakikilahok sa mga lokal na pagdiriwang at pista ay isang paraan ng pagpapakita ng pakikiisa sa komunidad. Ikalawa, ang paggamit, pagbili at pag-aalok ng mga mamamayan ng kanilang produkto ay nagpapakita ng pagtangkilik dito. Ikatlo, ang paggalang sa mga tradisyon at paniniwala ng iba ay nagpapakita ng pakikisalamuha at pakikiisa sa komunidad. Ikaapat, ang pagtataguyod sa pangunahing produkto ng isang komunidad ay pagtataguyod din ng kultura nito. Ang pagbili ng mga lokal na produkto ay hindi pagsuporta at pakikiisa sa komunidad. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!